Hi guys! What's up guys? Part 2 tayo nung video na i-upload ko nung nakaraan, yung issue na na-experience ng kapatid ko at ng anak ko doon sa pag-travel nila. Yung issue na kinaharap nila doon sa immigration natin sa Pilipinas, alright? I felt compelled na mag-respond din or mag-react din doon sa mga some of the comments na nabasa ko doon sa unang video natin. Okay? So, eto yung hindi ko na kasi madetalye kung ano yung some of the condescending questions na ibinato sa aking anak at sa aking kapatid. That's why I'm feeling bad and I am feeling frustrated for them. Okay, unang-una sa lahat, ang kanilang travel ay at 7 a.m. that day, alright? Ngayon, 4 a.m. pa lang nasa airport na sila kasi nga nag-aalala sila na baka malate sila or baka nga ma-offload nga sila dahil nga meron din silang experience sa isang airline na 1 hour lang, 1 hour, kumbaga 1 hour before the flight sila dumating, hindi na sila pinasakay or in-offload na sila. So, kaya 3 hours yung pagitan before their flight, nandoon na sila since international flight din yun. Okay? So, ngayon, sa tagal ng interrogation doon sa immigration, sa haba ng pila at sa tagal ng interrogation na naganap, nalagpasan nila yung 7 a.m. Kumbaga hindi hindi nakasagay yung anak ko ng 7 a.m. kahit na na-approve siya dun sa immigration. Okay? Tapos, anong nangyari? Nakiusap pa or nagmakaawa pa yung anak ko doon sa airline na issuehan siya ng another ticket. That's another issue. Dapat na yan kasama na yan sa sistema o sa proseso na kapag dahil hindi naman niya fault, hindi naman siya na late, sa sobrang tagal lang ng interrogasyon doon sa immigration, kaya hindi niya naabutan yung flight. But anyway, okay na yun, na-issuehan naman siya ng ticket. Ang problema lang is that yung ticket na ibinigay sa kanya ay for 12 midnight na. So from 4 a.m. 12 midnight na yung magiging flight niya. So, yung hassle, yung stress. So, ang ginawa niya ay kumuha na lang siya ng accommodation doon sa airport para hindi na siya uuwi ulit at mangangamba na pagbalik niya malilate siya or matatagalan na naman sa immigration para sigurado na siya. So, nagstay na siya doon. So, kaya I'm feeling bad for them. Alam mo, yung one day na imbis na nandudong ka na at nag-i-enjoy ka na, right? Nawala yun. Pangalawa, alam mo pa yung isang itinanong doon sa aking sister. So, sinabi sa kanya, saan ka pupunta or ano yung pupuntahan mo sa Bangkok or sa Thailand? So, very happy naman siya i-share yung conversation namin the previous night kasi pinadalhan ko siya ng mga lugar na po pwede niyang puntahan, na mag-e-enjoy siya, anong activities ang pwede niyang gawin, anong pagkain na po pwede niyang explore at itry sa Thailand. Okay? Tapos, pinadalhan ko siya ng brochure or nung contact nung traveling agent na po pwede nilang i-hire doon. Okay? So, yon pinakita niya sa immigration officer. At alam niyo kung ano ang tanong ng immigration officer sa kanya. Ang sabi ng immigration officer sa kanya, hindi mo pala alam kung saan ka pupunta doon sa Bangkok tapos magta-travel ka. Alam mo yun, very condescending, di ba? Kaya ka nga magtutour doon kasi i-explore mo yung place. Meron ka namang brochure, meron naman akong guide na ibinigay na sa kanya at ipinakita naman sa immigration officer. So, you see why I am feeling bad and upset. Kaya may mga detalye ako na hindi ko na na-share sa inyo kasi nga I was very emotional nung last video. And until now, I am still feeling very emotional. At merong nag-comment doon sa video natin na una, kung nagbabasa raw ba ako ng balita at nanonood ako ng balita. Yes, of course, nagbabasa at nanonood ako ng balita. Alam ko yung sinasabi ninyo about scamming and also human trafficking. Pero para sa akin, merong mga diplomatikong pamamaraan na magsaserve din doon sa majority ng iyong citizen na hindi mo rin sila i-antagonize dahil lang merong mga iilan na scammers at merong mga iilan na human traffickers. And then i-antagonize mo yung karamihan ng population mo. Your policy and your processes should serve majority of your citizens, okay? So bakit hindi kayo mag-benchmark, for example, dun sa mga proseso ng Thailand, ng Singapore, ng Indonesia? Kung nakapunta kayo ng Singapore, nakita nyo kung gaano ka-smooth ang transition pag nasa immigration space kayo. Pag pumunta ka ng Thailand, ang Thailand is the center of
people who travels all over the world. Kung gusto mong pumunta sa iba't ibang parte ng mundo, ang transit mo, pwede mong transit ay ang Bangkok, di ba? Bakit napaka-smooth ng transition nila at walang mga unnecessary na mga questions? Kasi ang kanilang system ay maganda. Nakikita na nila yung record ng traveler doon sa kanilang system. And meron ding nagtanong kung first-time traveler yung sister ko. Hindi siya first-time traveler. In 2014, nadala ko na siya sa Indonesia. In 2015, I think nadala ko rin siya sa Malaysia. And somewhere in that year also, 2014, 15, 16, ganyan, nadala ko siya sa Sri Lanka dahil doon ako nakatumira ng 7 years mahigit sa Sri Lanka. So, 1 month sila doon kasama pa yung mother ko. And even ang mother ko ay nadala ko rin sa Bangkok. Okay? Wala ring mga ganyang questions, mga unnecessary na mga documents na hinihingi. May return ticket lang siya at meron lang siyang accommodation. And dun sa nag-comment na maliit yung 20,000, okay, maliit yung 20,000 para sa'yo. Pero sa amin, malaki na yun. And I know for a fact, I've been coming in and out of Bangkok, na makakasurvive siya doon sa 20,000 na yun. Hindi ko yun hinugot lang sa hangin. Yun ay base sa experience ko. Okay, marami kang pera. Congratulations sa'yo. Okay? So kami, yun lang yung kaya namin kung kami ay magta-travel. Pero alam naman namin na sinusunod namin ang mga patakaran at mga proseso. At meron na siyang reservation for hotel doon. Alright? At yung sitwasyon nila, yung anak kong panganay ay kasama niya na nakalusot doon sa immigration, right? Ay naaprubahan ng immigration. At alam din nila na may kasama pa silang isa nandoon na sa Thailand na piniprepare din yung mga itineraries nila doon, yung asawa ng anak ko. So ibig sabihin, grupo sila na traveler, alright? So ibig sabihin, may pondo siya, may pondo din yung anak ko, may pondo din yung asawa ng anak ko, okay? So yun yung sitwasyon. So sana maintindihan mo rin at wag mo akong pagbibintangan na hindi ako nakikinig ng balita o hindi ako nakikinig ng o hindi ako nagbabasa ng news. Alam ko yan. Pero papaano na a-address ng mga other ASEAN countries yung mga ganong predicament or yung mga ganong sitwasyon? By strengthening yung kanilang system, by strengthening yung kanilang proseso, pero hindi nila ina-antagonize yung other members of their country, yung mga other citizens nila, hindi ba? Meron pa ring smooth transition, meron pa ring smooth na mga proseso nangyayari. Kasi pinapatatag nila yung kanilang mga law enforcement approaches or mga law enforcement strategies. Pwede naman tayo mag-benchmark sa kanila, pwede naman tayong matuto sa kanila. Okay? Tapos gusto ko ring i-address yung nagsabi na bakit hindi ipatulfo. Alright, nag-a-agree din ako dun sa isa nag-comment na I don't think yun yung solution, okay? At ayaw din naman naming umabot doon sa pagkakataon na parang magkakaroon ng pahiyaan or magsisisihan and all that. Kasi ako niniwala pa rin ako sa diplomatic way of improving the system, of improving policies and improving yung mga proseso, okay, na magbe-benefit ang lahat, hindi lang ang iilan. Hindi tayo kasi pwedeng reactive dahil maraming ganitong nangyari. Ito yung gagawin natin, pupulisin natin lahat ng... Hindi yun ang magandang approach eh. Ang magandang approach is yung merong long-term na solution talaga. O, aayusin ang proseso, aayusin yung... yun nga, yung monitoring system siguro ng mga travelers. Yung Australia, for example, ang galing ng kanilang border control, di ba? Bakit hindi tayo matuto sa kanila? Ang gagaling ng mga Pilipino. Naniniwala ako na kaya din natin mag-set ng ganong klaseng standard. You know, sa mga conferences, ako laman din ako ng mga conferences, ang gagaling ng mga Pinoy mag-present, you know? Ang gagaling nilang mag-offer ng mga proposed solutions, blah, 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 da. Pero in terms of practice, doon tayo nagkakaroon ng problema. Naniniwala rin ako na kailangang i-train din yung mga immigration officer kung paano makipag-deal sa tao. Paano yung humane approach ng pakikipag-usap, yung hindi condescending at nakakababa ng pagkatao. You know, teacher din yung kapatid ko na yun. So, sanay siya sa marespetong pakikipag-usap o marespetong conversation, hindi yung berdagulan na usapin, alright? So marami pa akong mga issues dito or mga comments na gusto ko sanang i-address, kaya lang hahaba yung video natin. So medyo ililimit ko lang dito, siguro magre-release ako ng part 3 ng video na ito.
Tapos merong nagsabi pala doon na bakit hindi binidyohan or hindi kinuhanan ng picture yung sa immigration. Hindi po allowed yon, hindi po allowed sa immigration